Ang kapatid, this past few years na dumaan sa atin, simula nung nag-upgrade yung technology, naging mas deeper din yung pagka-focus natin sa mga nangyayari sa paligid through social media, di ba? And because of that, nawawala na yung active communication sa relasyon sa pamamagitan ng face-to-face talk, di ba? Minsan sa chat na lang natin dinadaan na nagiging cause din ng problema sa relasyon. Even yung social media influence, talaga namang sumisira din ng pagsasama. Halimbawa, nakita mo yung post ng friend mo na masayang-masaya siya sa partner niya, nagagawa sa kanya ng partner niya yung mga bagay-bagay na hindi nagagawa sa'yo ng partner mo. Makaka-influensya yan na bakit siya ganyan, bakit yung relasyon mo hindi, di ba? Dahil kung ganyan yung pinagdadaanan nyo ngayon sa relasyon nyo para sa itong video na ginawa ko kayo. Dahil dito pag-uusapan natin yung mga bagay na makakatulong sa inyo para maayos yung relasyon nyo despite the social media influence. Kung interesado ka malaman kung ano na itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Well, aminin ko man o hindi kapatid sa inyo, ako rin naman active sa social media. Kita nyo naman na everyday ako nagpo-post, diba? Pero hindi ako active sa mismong Facebook to kasi para sa akin napaka-toxic ng social media nowadays, di ba? Daming iba't ibang tao yung nakikita mo at kung gaano kaganda yung buhay nila, talaga namang may inggit ka kahit hindi naman ka dapat mainggit, di ba? Ang unang tip ka kapatid, para hindi maka-apekto sa relasyon natin o sa buhay natin yung social media, ay yung lagi natin iisipin na yung nakikita natin sa social media, yung na-highlight lang dyan, ay yung gusto nilang makita mo sa relasyon na meron sila. Yung mga good things, di ba? Sa totoo lang, sobrang filtered na talaga ng social media. Hindi mo makikita dyan yung mga kamalian ng tao unless gusto nilang pag-usapan yun. Halimbawa, yung mga politiko nga, hate na hate nila, di ba? Pag-uusapan nila yan, makikita mo yung baho ng mga politiko na yun, kahit gaano nila katago yun ang gusto kasi nga nakahalungkat, di ba? Pero yung buhay nila na pangit, di ba? Hindi mo makikita yun sa social media. Ang makikita mo lang is yung magandang relasyon na meron sila, magandang buhay na meron sila, kasi ganoon talaga ka-filter ng social media. Kaya huwag na nating hahayaan na makumpara yung relasyon na meron tayo sa mga taong nakikita natin sa social media. Kahit pag gaano kaganda yung nakikita natin sa kanila, hindi yun yung usually nilang pinagdadaan. Marami silang mabibigat na suliranin after that taken photos, di ba? Or after that taken videos, di ba? Na hindi mo na witness in real life, di ba? Sila mismo tinatago nila yun. Kaya don't let them affect your life, di ba? Lalo na yung relasyon na meron kayo. Tip number 2, set boundaries, kapatid. Lagi mong aalalahanin na hindi umiikot dapat yung buhay mo sa social media, di ba? Lagi kang mag-focus sa growth mo sa sarili mo. Kasi yung scrolling through phones, kapatid, talaga namang papanatili sa'yo na nakahiga, walang nagagawa sa buhay, di ba? At syempre, nagkikreate din yan ng distance sa relasyon na meron tayo with our spouse, di ba? Kaya make sure na magkakaroon kayo ng, halimbawa, pre-phone time, di ba? Yung wala kang phone na nakaka-distract sa pag-uusap para mas makapag-focus kayong dalawa sa isa't isa. Okay? Ikatlo, iwasan yung mga unnecessary drama sa online. Alam mo kapatid, minsan na nagiging cause ng misunderstanding sa isang relasyon ay yung, halimbawa, nag-like ka ng picture ng ex mo, di ba? Na nakita ng partner mo, away yan. Nag-respond ka sa mga chat ng mga lalaking unknown para sa'yo. Halimbawa, inad ka tapos nag-response ka, inaccept mo, away yan pag nalaman ng partner mo. Kaya naman, kahit na hindi mo sinasadya, nag-i-scroll ka na like mo yung picture ng babae sa social media. Away yan pag nalaman ng partner mo, di ba? Pati yung sinishare mo yung issue na meron kayo sa relasyon, usually nagkukos din yan ng away pag na-post mo yan sa social media. Lagi mong tatandaan na mas maganda na magkaroon tayo ng maayos na behavior pagdating sa digital world, di ba? Hindi natin nahayaan na makonquer ng social media yung isipan natin. Ganon din yung mga nangyayari sa buhay natin. Kaya kailangan maging secure yan sa pamamagitan ng pagsaset nyo nga ng boundaries sa mga ganitong sitwasyon. Kung nyo hayaan na maging cause yan ng misunderstanding sa relasyon. Kung kayang hindi mag-response o hindi pansinin kung sino man nag-a-add o nagko-comments,
Facebook post mo, diba? O sa social media accounts mo, diba? Gawin mo kasi posible rin niya maging cause ng misunderstanding sa relasyon. Okay? At ang ika-4, sabihin mo kung ano yung nagiging uncomfortable para sa'yo face to face sa partner mo. Kung nakikita mo kapatid na may something na nababother ka ang ginagawa ng partner mo sa social media account niya, talk about it calmly with him or with her, kapatid. Instead na mag-a-accuse ka o mag-a-assume ka, mas maganda na direkta mo siyang tanungin, kausapin at pag-usapan mo yung dalawa. Halimbawa, yung, uy, ano mo ba na nakita ko yun na nilike mo tong picture na to? It makes me feel weird na naglalike ka ng picture ng lalaki. Gives me a weird feeling kasi lalaki din. Nang hindi siya sinisigawan o hindi ka nagpaparamdam na galit ka, kundi gusto mo na baguhin niya yun sa pamamagitan ng kakausap sa kanya ng calmly, it makes the relationship go a long way, di ba? Again, be mindful din sa sasabihin mo sa partner mo, pag-accuse sa partner mo, at syempre, kung paano mo ipipinpoint yung mga problema sa pagsasama niyo. Never involve social media on this. Ika-5, focus on a real life connection. Instead of watching strangers sa social media, di ba? Kung ano yung nakikita mong estado ng relasyon ng kahit na sinong tao sa social media. Invest time, kapatid, na magkaroon kayo ng bonding ng partner mo in real life, di ba? Make time para mas maging matatag, maayos, at okay na okay yung relasyon yung dalawa. Put down your phone and enjoy the moment you have with your partner. Okay? I hope nabigyan ko kayo ng tips, ideas, o insight dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng tips o ideas, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, patulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagayin niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken